So parang question ng mga netizen din nga na, parang ngayon lang naman to sumikat. Oo, yung mga pumalakpak na yun, the same people, sila yun, hindi naman pala yung isang Courtside? courtside. Talaga? Oo. Ando sila. Yung isang linyang ganyan. Hindi yung nasa likod or harap at yun. As in, Courtside talaga, sila. Dalawa lang sila? Hindi. I think, Sanjo Marudo. Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundo showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng camera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Yon, machismis na araw sa inyo, mga kamarate. Siyempre, ito na naman ang inyong paboritong duo. Siyempre, kasama nyo ang inyong Tito Ace, ang inyong pambansang macho, chismoso kasama, siyempre. At ako naman po si Claire Santiago, ang nag-iisang mamarites ng Pilipinas. Guys, Di ba? Siyempre, tumututok pa rin kayo. Ito lang ang Marites on Air! Woo! Grabe, ano ba? Baha pa rin ba ang ating bumabaha? Topics ngayong araw na ito. Oo, Siyempre, hindi mawawala yun. Hindi mawawala yan. Omsim. So, yun na nga. Yes, since season na ng tag-ulan. So, gusto namin sa inyo guys na maging safe kayo palagi. Lalo Diba? na, parang 8 yata na sama ng panahon ang Ang nakapila. nakapila ngayong This year. September. Ooh. September lang yon. September lang yun. Pero ewan ko kung ilan na yung dumaan. Oh. Di ba? Oh, So, kaya expect ingat, more. guys, lalo sa mga lugar na binabahan. Ako, mark safe kayo Pero, Mark? Okay. Di ba? Mark safe kayo guys Pero huwag kayong tiwala na safe kayo ngayon. Mali, Kinabukasan, hindi ka pala safe. No? Dami ka pala. Unsafe Pero, pala. iba yun. Ano ba yan? Anyway, yun na nga. Wish namin na nasa mabuti kayo habang pinapanood nyo to. At sit back and relax lang kayo habang entertain namin kayo sa mga bago Kunin nyo na ang inyong mga chichirya. Ayan. Yung mga boy Tsaka power, mga- lagyan ng suka. Tapos kumain kumain Oo, kayo. habang nanonood kayo sa akin, habang nakikinig kayo Habang dito. kung kayo ay nasa FX, kumain kayo ng Jolly Spaghetti at saka ng Yum para maamoy na. Nako, magugutom yung ibang wala. Grabe ka naman. Magkikrave yung iba niya. Tama. Tapos kumain ka ng butong pakwan sa elevator. Yes! Para makalit sa elevator. Yan. Okay. Ito na. Ito na. Unang topic natin. Yan. Ito yung mga celebrity and influencers na nagrarant na. Ako, nag-rant na sila. Or nakikialam na Kikialam na sila. about dito sa flood control issue. Na-report namin nakaraan yung nangyaring pag-rant ni Nadine. Nadine, sino pa ba? Sino pa ba yung mga nag-rant na, Oo, yan, yun. si Nagpo-post sa social nagpo-post media. sa social media. And syempre, nagdagan, Oo, dumadami ngayon sila. hindi lang mga artista, may mga mga influencer. Influencer o mga personalities. Unang-una na dyan si Haji Alejandro. Si Haji Alejandro. O, nagulat ka. Actually, hindi. Posible yun. Hindi natin na yun. Hindi, ibang Haji Alejandro naman to. Oo. Si Haji Alejandro, H-A-J-I-E naman siya. Yung single Haji J. na nasa isip ko ay H-A-J-J-I na sumalangit nawa. Oo. Talaga? Yes. Nagpapangalan pala si Oo, Haji Alejandro. di ba? Ano siya, parang influencer? Yes, influencer makeup artist sa Okay. parang TikTok celebrity yun. TikTok siya. Ay, Ano may siya asawa nakilala? niya, no? Yes, ni Lenny Aicardo. Yung sumikat sa, Oo. paano? Yun siya. Yung ganon. Yun, yung mga transition. Transition. Ang galing naman talaga ng mga transitions ni Bibili po sa ni mga ganun Lenny. yung mga Oo, di ba? So, ayun nga, kasi nag-post siya sa Facebook na sabi niya, mauuna pa tayo makulong niyan pag hindi tayo nagbayad ng tax. Ayun. Oo nga naman, no. Kasi, may, di lang naman sa Pilipinas, ibang bansa rin, may sila regard sa tax evasion, di ba? Pero nakakasad lang kasi, di ba, nagbabayad tayo ng tax tuwing sahod. Nakita natin, di ba, ang laki ng kaltas. Hindi lang sa tax may mga iba pang SSS. Oo, mga Kung sa government, contributions. SSIS. Tapos may PhilHealth pa. Ayan, Yeah. PhilHealth na yan. Di ba?
Tapos, pag-ibig, syempre hindi pwedeng mawala ang pag-ibig. Dapat tatay, may lagi. pag-ibig. Anyway, yun nga, regards sa tax nga, di ba, nakaka-frustrate lang kasi ang laki ng binabayad mo sa tax. Tapos nababalitaan mo, napupunta lang ito sa mga Yes. sa tao, sa mga ilang tao Ilang tao lang na nakikita. nagpapakasasa Oo. sa tax na binibigay natin, di ba? Hindi na pupunta sa dapat puntahan sa mga Puntahan sa serbisyo, project, yan, oo, mga para ganyan. sa taong bayan. So ayun, naparant siya ng gano'n na, oo nga naman kasi parang sinasabi niya, etong mga sangkot dito sa issue na to, hindi natin sigurado kung mabibigyan ba talaga ng hustisya. Pero kapag tayo mga simpleng mamamayan na hindi lang nakabayad ng tax, kulong agad. Yung Parang agad, gano'n di yung, ba? Ang hirap eh. di ba? Ay, Ang ganun kaya- yung kaya sinasabi hindi mo sila masisi, niya. di ba? Hindi mo sisi yung mga tao. Oo. Bakit ganun yung sentiment nila regarding sa Biruin mo yun sa Amerika nga, ang sobrang higpit nila sa tax nila, in regards sa tax evasion. Si Al Capone, isa sa mga sikat na mobster or mafia, early 30s, 20s, ganun. Okay. Kaya marami siyang racketeering, marami siyang ginawang krimen sa mga sindikato, marami siyang napapatay, pero hindi siya napakulong. Talaga? Pero siya nakulong sa Oh. tax evasion kasi nahuli na hindi siya nagbabayad ng tax, di ba? Oh. Ang ano ng tax, ang ano nila doon, yung pangil in regards sa tax, yung IRS. Which is dito rin naman sa Pilipinas, syempre, hindi natin magbayad din ng tax. Kaya alam naman natin na yun lang ang dalawang bagay hindi natin pwedeng, hindi tayo pwedeng mawala o andyan na siya eh. Kung hindi mamatayan o tax, Yung debt or tax. taxes, talaga nandiyan din talaga siya. So yun lang, parang nakakahinayang na nagbabayad ka ng tax tapos napupunta Di ba, lang sa pagod mga na ilang- pagod oo, ka. Pagod na pagod ka tapos sila nasa magandang sasakyan. Oo. Malalaking mga bahay. Di ba? Yung payong. Payong, bibili ka lang ng payong kasama sa yan. Di ba? Di ba, yung payong ko sila-sila na Di ba tayo, no? Kahit putol na yung tadyang ng payong, pinagtsatsagaan natin. Kasi nga, pag bibili pa tayo, Magasos na naman tayo, di ba? imbis na pangkain na lang, pampayong pa. Kaya nga, Diba? sa pambili ng iPhone, bibili pa tayo. Ay, ang hirap, ang hirap talaga. Maging mahirap. So, Kaya hindi natin masisi. Siya lang ba nag-voice out? Hindi pala. Hindi, meron pa. Ang kaibigan natin si Sam YG. Oo, Yan. favorite Sam mo. Yer. Yan. Favorite Voice night mo, out. oo. Tayo eh. So, din si Samir, nag-post din siya Mm-hmm. regarding sa ito nga, sa mga nangyayari, nag-voice out din siya. Pero sa kanya is more on suggestion. Oh, di ba? Kasi parang ang suggestion niya, since gitong nangyayari sa government natin, maraming katiwalian, maraming nangyayaring anomalya. So, tax holiday. Oo, tax holiday. Tax holiday naman ang pinopropose ni Oo. Ni Sam Ano YG. masasabi mo dyan sa tax holiday niya? Syempre, pabor ako kung hindi ako magbabayad ng tax. Kaya lang, may effect kasi yan. Di Oo, ba? tama. So, So ano siya parang double-edged sword siya eh. mm, Una, syempre maganda, hindi tayo magbabayad ng tax, makukuha natin sa sahod natin ang buo. Oo, diba? mabibigay okay. natin sa priority, Oo. sa basic natin. Ang mga bilihin, mas mumura. Gas, mumura siya, di ba? Kasi walang tax. Oo, tama, Oo, no? diba? Ilang percent ang tax doon, Walang di ba? percent yung tax na binabayaran natin. Mm. Pero at the same time, magiging din siya, hindi maganda kasi since walang tax, walang pondo ang government, Oo. walang magagamit ng government na pang-maintain ng mga kalsada, Hospital. Mga public services, di ba? Yun lang. Mm-mm. Kaya lang, kung may oil tayo, ano ba, tulad ng mga Middle East, na kahit may bansa na walang tax pero Talaga, meron. pero meron silang, maganda yung, yung progress nila. So, maraming benefits din kahit wala silang tax. Kasi nga, mayaman na bansa sila. Hindi naman tayo ganun kayaman eh. Anong ginawa ng Korea? Hindi na nga tayo papautangin ng Korea. Ay, oo. Grabe, kinancel, nakakahiya. Financial, Dahil diba? dun sa corruption, Oo, di ba? Nakakahiya. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya yan. Kumbaga yung Korea parang home credit. Papautangin ka biglang, oy, nalaway, di ka pala pwede. Oo, So, kasi sorry, ka, delay ka. parang inimbestigahan ka. Oo. Di ka pala good Nakakahiya. player. Sayang. So, Pero yun na. yun nga, kung magkakaroon ng tax holiday, pwede rin siguro, pero hindi yung pangmahabang, mahabang panahon. Let's say, halimbawa, for one day lang, tapos selected lang, parang halimbawa, mga middle class, mga ganun. Kasi, alam mo, yung middle class kasi usually, Mahirap pagka ganyan. sila Ano yung bang thin line para masabi yun, middle class yun, tsaka medyo ang hirap below? ma-identify din. Oo, diba? Sabi kasi nila, pag middle class daw, pag may sasakyan.
Yun, Pag may sasakyan. yun ang sabi yun dati, ewan ko. Pag may So, sasakyan ako ka, walang so sasakyan. ako considered na middle class ka. So, ako wala sasakyan. Yun. At anong klaseng sasakyan ba yan? Dapat, di ba? Apat na gulong, gano'n. Apat na gulong. Tapos may garahe. Hindi sa Okay. kalsada lang. Ganun. Mm. Hindi ko alam. Pero yun ang narinig ko dati na Mm. kunento sa mga So, financial okay. advisor. Eh kasi, alam mo naman kasi kaya minsan ganyan yung sinasabi ng mga Pilipino na huwag na lang magbayad ng tax kahit pa alam naman nila kung gaano kahalaga yung tax. Eh kasi nga, walang nangyayari sa investigation. Investigate, ang daming whistleblowers. Pero ang ending, walang napaparusahan. Di ba? Kaya nangyayari kasi pag may issue, tatabunan sa pang-issue. Oo, tapos, ayun, sa yun nga. Wala na. So, ayun. Well, yun nga. Yun ang mga... May sa isa, Philippines. kaya ito, may isa pa Oh. na napapost din ng Talaga? medyo mahaba-haba Haba. sa Facebook. Sino yan? Si Dingdong Avanzado. Dingdong A, okay. Dingdong A na Nabasa ko nga yung post niya sa Facebook. Haba, Mahaba. seryoso. Tsaka may laman din talaga yung diba? masyadong seryoso yung post niya na sinimula naman niya to dun sa linya ni BBM na ano ba yun? Mahiya naman kayo. Oo, Tama maya ba? naman kayo. Kasi, nung sinabi ni BBM, di ba nakita natin, palakpakan, yung mga tao dun sa... Ironic yung mga pumalakpak, yung mga yung mga pumalakpak na yun, the same people, sila yan, hindi naman pala yung sangkot sa di ba? Sa mga katiwalian ngayon. Ironic talaga. Hypocrite. 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 Parang gano'n, napaka-hypocrite lang. Yun yung sinasabi niya doon. And so, ito nga, parang dahil sa ganyang nangyayari ngayon na parang na-normalize na itong corruption, yung mga tao before na lumalabas sa kalye, nag-iingay, parang nawalan yung drive nila. Wala yung drive nila. Kasi nagpapagod ako sa pinaglalaban ko and then at the same time, parang walang napupuntahan parang diba? walang pagbabago. Nagiging worse pa. Diba? Imbis na mabawasan kasi nga may mga taong lumalabas sa kalye, yung mga nag-iingay, wala. Lumalala. Oo, ganun. Tsaka naisip na siguro nila, walang mangyayari. Hindi ako magiging productive dito. Nawawala na yung passion nila. Pero hindi ko sinasabi ito sa mga frequent na mga talagang for the sake of magrally lang. Ito yung mga tao na talagang pag may mga certain issue na alam nilang sila, pinaglalaban nila. Yes. Hindi sila yung typical na talaga nag-rally agad natin lang. Oo. Katulad ng mga ibang mga artista at mga celebrity. Mga influencer na talagang bino-voice out nila yung which wala naman dapat silang i-voice out dahil iba yung field nila di ba? Pero since nararamdaman nila yung impact ng mga nangyayari sa kanila, sa family nila, sa mga kaibigan nila, nagbo-voice out sila regarding. Nakikisimpatya sila dun sa mga mahihirap na apektado na nitong nangyayaring napakalawak na korupsyon sa government. Ayan. Kaya napapost sila ng ganyan. And yun nga, pero parang dun sa post din niya, hinikayat din naman niya na patuloy tayong mag-ingay, wag tayong dapat hindi tayo kampante lang kasi sabi nga niya parang ano yung linya yun for evil to succeed. Parang if you don't do yung parang yung when good man do nothing. Oo, parang ganon yung nalimutan ko na yung saktong linya. Basta kailangan maging active ka, hindi yung hinahayaan mo na lang na wala kang gagawin. So magsasucceed nga. Yes, kahit paanong buti mong tao, kung wala kang ginagawa laban sa kasamaan, mananalo pa rin itong mga the evil forces, di ba? So yun na nga. So, yun. Isa pa pala, si Bretman Rock. Ano naman itong kay Bretman? Ano naman ang kanyang... naman to, hindi naman, parang pinahagingan lang. Okay. Yung mga Nepo babies. Parang sinabi niya na mga ugly daw yung mga, I mean, yung fashion. Diba? Na parang sinabi niya na mag-invest, bago kayo mag-invest dito sa mga luxury, mag-invest muna kayo sa stylist. Oo, kasi parang ganon. DPWH yung high waist di ba? High waist. Hanggang kilikili ba yung waist? Ganon. Minsan, gusto tayo ng mga
damit na hindi bagay sa atin for the sake Ayun. na may Oo, branded. basta may flex mo lang na, oy, ano to? Ano ba yung mga branded na damit na yan? Mga Gucci. Emperor's New Clothes, mga ganun. Anyway, naumalsa tayo dyan sa blood Oo. control na yan. Iba naman tayong topic ngayon. Oo, pero related pa rin, no? Dito sa mga issue ng corruption. Bumoboses Hindi talaga din. tayo makaalis sa topic ng Parang, blood control. parang hanggat walang napaparusahan, hindi tayo makakaalis dito. So, sana naman po, di ba? Sana may managot talaga para matapos na rin itong Matapos na itong natin. Pero ito naman, ano naman to, parang sumasang-ayon na siya. Sumasang-ayon siya sa sinabi, pero nabash pa rin siya. Oo. Bakit kaya ganun? Para, Itong topic, the second topic ito is yes, may kailangan pa rin sa flood control. Sa issue na to, ng katiwalian, ng gobyerno, kasi ito ay tungkol kay Liza Soberano, na hindi siya nag-voice out, parang nag-agree lang siya oo, sa Twitter. sa Twitter. Kasi nag-ano si Vico, Mayor Vico, na he understand na galit ang tao, nagrarally yung mga tao, pero hindi pwede umabot sa point na magkakasakitan, Yung magiging violente Magiging violent. Kasi masyado. alam naman natin na ang ginawa ng mga tao is sinilusob nila yung Bahay at ng office opisina. din. Kasi Oo. there are which is yung bahay din ng Mga diskaya. Napanood nyo yung video, yung Grabe, sobrang galit, no? Oo. Kitang-kita mo yung galit ng mga tao. Sprayan nila ng magnanakaw, di ba? Ang malupit no, pagka-spray no, nilagay pa ng coating. Para hindi Daming talaga budget. Oo. Grabe. Yan. Talagang ano, no, matindi yung galit ng mga tao. Pero siguro kung, ewan ko ha, siguro kung ako taga-Pasig, baka Baka nag-join ka din. ganun din ako. Talaga. No? Grabe. Hindi kita masisi kasi galit ka sa mga nangyayari, di ba? Parang, pero although galit tayo sa mga nangyayari, i-ano pa rin natin pagiging coolness. Yung Oo. level-headed na. Yes, oo. Kasi sabi nga nila, when emotions are high, medyo hindi tayo nakakapag-desisyon ng maayos. Think straight. Oo. So, medyo palipasin muna natin yung sobrang galit. Palipasin natin galit, pero yung alab ng puso natin na makuha yung patulungan. Doon pa rin. Oo, maging vigilant pa rin. Maging vigilant pa Ganon, rin tayo. oo. So, yun ang silang ayunan ni. Sumang-ayon lang naman si Liza dun sa post na yun ni Vico. Oo. Pero nagalit sa kanya yung mga tao. Oo, diba? Alam mo yun, Medyo, medyo medyo ang hirap din ispilingin ng mga netizens minsan. Ano. Bigo, siya nagalit. Di ba? Oo. In-upload pa nga nila kasi nga, si Mayor Vico, na talagang andun pa rin yung ano niya yung ayaw niyang may kasakitan. Kasi ayaw din naman natin maging katulad ng Nepal eh. Oy, grabe. Indonesia, Indonesia, France, diba? oo. Nakikita niyo yung mga nangyayari sa kanya ngayon Sobrang sa mga bansa gulo. na yun. Grabe. Lalo na yung pagsusunog, parang, alam mo, parang medyo hindi ako pabor sa pagsusunog kasi ang daming nadadamay eh. Hindi lang yung target mo eh. Yung sunog, lumalawak eh. Lumalawak. Oo. Sa masirang environment, Yun, may mga isa pa nakasaktan yun. pa nun, di ba? Ay, Grabe. nako. Kaya sana yun nga, sa mahinahong paraan muna tayo. Anyway, nasa early phase pa lang naman tong investigation. Tama. Maraming lumalabas na whistleblowers, maraming lumalabas na ebidensya. Siguro, yun nga, vigilant tayo, iwasan muna maging violent, pero manatili tayong, huwag tayong tutulog-tulog pa rin. Oo, diba? Ganon. Mag-ingay pa rin. Mag-ingay pa rin tayo, pero in a Oo. peaceful way. Oo. So Ganun hopefully na. sa 21, huwag sana maging... Oo. Kasi parang nagbabalak yata na parang Yes. Grand Rally sa 21. Sa Luneta at saka sa Luneta ba? EDSA. Dalawa yon, dalawang grupo yung ino-organize nila na. So, ang Anyway. wish lang namin guys na sa mga pupunta sa rally, Tara. Sabay ganun. Tara. malay, makita nyo kami doon. Oo, malay nyo. Hopefully, huwag tayong umabot sa pagiging Nepal. Oo. Indonesia. Oo. Maging civilized pa rin tayo. Oo, parang yung bloodless revolution na nangyari Yan. before. Sana ganun lang. Ganun Tama, tayo. Ayaw natin magkasakitan, Oo. ayaw natin makasakit din. Oo naman. Kasi yung iba dyan, I mean, hindi naman nagnakaw eh. Mga katulad na nangyari sa Diskaya, yung bahay nila. Iba doon, mga guard, mga
gwardiya. Okay, nadadamay. Nadadamay sila. O, yun ang hindi maganda kapag naging violent tayo. May Oo. nadadamay namang inosente. Kasi, tsaka, nagtatrabaho lang naman sila. Ayun, tama, Hindi naman sa tama. kanila yung ano. Oo, Katulad malay ba natin. nila, no? Oo, mali nila, di ba? So, yun nga yun ang iwasan natin. Peaceful pa rin tayo, guys. Di ba? Andun pa rin yung galit, pero in a peaceful way. Yes. Hindi tayo masyadong formal. Oo. Tama. And siguro bigyan natin ng chance itong Congress at saka Senate. Yan. And our own Trabaho nila yun. judiciary. Yes. Yung kung madala to sa DOJ, yun. 'Di ba? Hopefully. Hopefully, magkaayos na lahat. Yun ang talagang wish namin dito. Pag-pray natin 'yan. Tama. Samahan natin ng dasal. Wag puro Dasal. violence lang, 'di ba? Violence. Violence. Yan. Violence. Sex and violence. Ayan. Yes, sir. So, yan. Third topic natin. Youth fund tayo sa Sige So, na nga. ito, ano pa rin to, related pa rin Related sa mga celebrities. Kaya lang, celebrities na nadawit. Nadawit ito. Hot topic din to. Kasi- Medyo nagulat ka rin ba? Oo, Medyo nagulat nagulat ako. Nagulat ako Dun sa, Talaga? oo, kasi syempre ako nung 2022 tumakbo to, 'di ba? Sa pagka-congressman. At nanalo. So parang suportado ko rin siya kasi mukhang okay naman tong taong to eh. Wala naman tayong Tsaka pogi. okay lang. Okay lang. So ayan na si ano Okay. to. Sino to? Sino ba Ito to? ay walang iba kundi sa pagkakadawit ng pangalan ni Congressman Arjo. Yun, Atay. Arjo Atay. Yan. Naging hot topic nito kasi, di ba, parang nagulat na in hindsight, bilang kasama pala siya dun sa listahan, di ba? Eh, ano, Kaya namin siya sinasali sa topic na to is kasi nga showbiz. Siyempre, showbiz si Arjo na finiture natin, di ba? Kasi nanalo siya ng Best actor. Best Actor. Sa Pakas, di ba? Oo, yung Para sa top. pelikulang Topak. Topak. Oo, Na so dalawang na, ring, Topak. top. Okay. Oh, yun. Yun. So, syempre, to the rescue naman si May na na-feature din natin before. Wow. Dahil doon sa revelation niya. To the rescue naman si May ng kanyang wife. So, Syempre, ganun talaga yon. Kailangan mong isupport ang iyong better half, di ba? Kailangan sa mga issues. Sa Twitter, X. Sa ex, Oo, oo. na yung support na yun, hindi siya naniniwala. Which is, typical talagang, yung asawa may bahay, oo. naniniwala siya na walang kailangan. Oo, syempre. Hindi siya sinasabi namin na totoo yung nangyari. Oo. Siyempre kami investigation pa rin niya. Pero yung ginawa ni May, siyempre typical na Reaction ng asawa ng niya. mapagmahal na asawa, di ba? Yun. Kaya lang nangyari kasi, nagkaroon na naman ito, si Korea na naman. Naglabas yung, or na halungkat. Yun lang. Yung mga past Oo, videos nag-resurface. or resurface yung mga, Ang galing ng mga netizens talaga, no? Pagdating sa, parang, netizens na lang kayo mag-investigate. Parang Oo. mas marami silang, may investigan dyan sa flood control Oo. issue na yun. una, Ayan. tawa ko, nagagalit sila kay Corina dahil sa yung rant ni Vico. Oo, Kasi nga, Vico parang versus Corina noon. Binayaran doon 10 million para sa Yes. interview, ganyan-ganyan. Pero low-key na pinapakita ni Corina yung mga lavish lifestyle nila, which is, di ba, nagagamit din against dun sa mga mga suspect. Kaya biglang naging santa si Corina. Oo. Saint of Expose. Wow. So yun nga, nag-resurface naman ngayon yung regarding dun sa lifestyle ni Arjo, sila, mami niya. Ito, mami niya, ni Sylvia Sanchez. Yes, okay. Oo. Daddy niya, oo. So, sa video na yon or sa picture na yon, nakita yung yate nila. Yate, may beachfront, and jet ski. Jet ski holiday, Oo. yes! Jet ski. Papas! So yun na nga. Jet ski na hindi kinalawan. Oo, yun. Ginagamit lagi. Nagamit yung jet ski. So yun na nga. Ayun. Nakita yung yate. Magkano pa kaya yate ngayon? Wala akong idea Wala eh. Oo. Yung, kasi yung, pagkakaalam ko pero hindi ko, hindi ako masyado sigurado. Yung kay Chavit Singson, isa siya sa mga may pinakamalaking yate sa Pilipinas na ginamit, obviously, nung Miss Universe. Miss Universe, oo. Ginamit yun. Parang sinabi niya na around 300 million. Oh, imagine. Imagine, Siguro, diba? kahit 1/4 na lang nun, yung presyo na itong or kahit 10%. Tama. So, wala. malaki pa rin. 10 million. Although yung kay, Diba? sa kanila yung feature sa kanila Arjo is yung yates, saktong size lang. Hindi ganun kalaki. Pero yate pa rin eh. Yate pa rin. Mahal pa rin. Mahal pa rin yun eh. Oo. Kahit sabihin natin second hand yan, or mahal pa rin siya. Diba? Kasi,
i-maintain mo yun. At the same time, kailangan mo, kung hindi ka marunong mag-navigate, kailangan kukuha ka ng captain, Oo. ng crew, para mag-serve doon. Diba? Wala lang. At saka yung beachfront. Oo, yung beachfront. Magkano ang beachfront ngayon? No idea rin ako, pero malamang mahal. Mahal kaysa beach ba? Alam ko, binili beachfront. Sa likod, wala na eh. Siyempre, binili din yung beach pack, di ba? Ayun, malamang is mahal din yan. Kasi sa mga properties, di ba, kung hindi business district, di ba, yan yung mga mahal na na mga lugar, business district. Ito, yung mga beachfront. Yan ang mga mahal na na pagdating sa, what do you call this? Mga properties. Mga properties. Oo, di ba? Tapos ginagawang resort nga, di ba? Oo, or kahit pa pang sarili nyo lang. Basta, lalo na kung nasa isla, di ba? Ewan ko kung bakit ang mamahal. Hindi kasi ng mga siguro ganyang- parang isang nagbabayad ka rin for environment, Pwede. Siyempre sa tax. Pero nonetheless, malaking or mahal din yung pagkaka-acquire nila doon. Parang, ayun nga, medyo natatanong din ng mga netizens na, para namang, kung pagbabasehan mo yung buhay nila, wala ka namang nakikita na pagmumula ng talagang sobra-sobrang yaman para ma-afford yung ganong Tama. lifestyle. So, syempre, yung diba? mga tao, mga critical thinkers, hindi na paano sila nagkaroon ng ito. So, magkakaroon ng doubt Yes. kung totoo ba talaga yung accusation. Pero, parang kung may nabasa ka regarding dito sa Reddit to, guys. Yes, ito naman. Kasi, parang sinasabi naman ng iba na, bakit businessman naman tong tatay ni Arjo, di ba? May mga businesses. Although hindi natin alam, parang ako personally wala akong nabalitaan na malaking business nitong tatay ni Arjo. So parang sinasabi nila na businessman naman to, so may pagkukunan. Pero ayun nga, nakamarites tayo sa Reddit, na di umano, in 1992, etong si Mr. Atayde, itong tatay ni Arjo, ay nadawit di umano dito sa isang kidnap for ransom. Allegedly yan, Allegedly. Nabasa namin doon. Pero yun lang naman ang shinare nila. That's in 1992. Okay. Yun yung nabasa namin sa Reddit. Pero kung 1992 tapos hindi naman na-acquit or baka allegation lang siguro talagang, di ba, hindi totoo na nadawit talaga siya. Kasi kung nadawit siya, siyempre, balita pa rin nila, di ba? Malaki na nakulong ito, ganyan. Lalabas yun. Pero, yun nga, baka allegation lang talaga. Siyempre makakalkal yan eh. Makakalkal. Kapag tulad niya nadamay si Arjo, makakalkal yan. Yung even the past mga issues nila. Kasi nasa digital world na tayo. Nakakalkal talaga. Mga lumang di ba? Kaya nga nahalungkat nila yan, di ba? Yung ni Corina. Di ba? Kaya nahalungkat nila yan. Kaya lang, anong year? May tanong naman ako, anong year ba ito na feature? Is this after manalo ni Arjo para masabing doon ginamit di umano yung tingnan natin, i-check diba? natin yan. Paano mo i-check? Wala na. Binura ba? Yes, wala na. Binura yung mismong episode na yun? Yes. Oh. Hindi natin alam kung pina-take down or tinake down ng programa or ng may-ari ng Yung magkakaroon tuloy ng mga medyo mga sa isip yung mga tao. yun na yun. Diba? Parang nagkaroon naging Streisand effect. Yun. Ito yung effect na kung ano yung tinatago mo, mas lalo tuloy gusto ng tao malaman. Diba? Okay. Parang lalong uminit yung Lalong issue. the more na tinatago mo, mas more na gusto mag-dig deep ng mga tao. Ayun pa, at saka hindi rin yan ang hina-highlight ngayon ng mga netizens. May isa pa. Ito naman sa kapatid ni Arjo na si Jella Atayde. Nadamay din yung interview na naman to. Corina naman? Hindi naman. Kay Bernadette Sembrano naman okay. to. Na parang house tour naman to. Okay. Kung saan pinakita yung magandang bahay ni Jella. And may helicopter.
Helicopter. Oo. Actual helicopter. Yes, mayroon. May helicopter dun sa Oo. bahay niya. So, parang, mapatanong ka, wow. Kasi si Jella Atay din, recently ko lang yan nakilala dun sa isang show sa ABS-CBN, yung basta dance competition yun. Doon ko lang siya nakilala, tapos sabi ko, Atay de, ano to ni Arjo? Okay, kapatid ni Arjo. Yun. So, parang question ng mga netizen din nga na, parang ngayon lang naman to sumikat. Parang, so paano maka-afford ng ganitong klase? So, kinoconnect din ng mga netizen yon doon. Sa nagiging issue ngayon Yung issue tuloy ni na Arjo. sisi ng mga tao. Oo, no? grabe. Yung Diba? minsan di rin maganda mag-flex ka na mag-flex. O yun, totoo yun. Diba? Pero kung pineflex mo, wala ka naman tinatago. Okay Oo. na, diba? Yun, Yeah. nauulit din talaga. Pero again, may investigation na magaganap or ongoing na investigation. Siyempre, magkasalita rin sila Arjo dun sa Congress or sa Oo. Senado to explain sa mga wealth na yan. Siyempre, explain kung saan galing. And kung legitimate naman talaga, so, diba, walang masama doon. Kaya lang, alam mo, parang tumitibay yung Yung ano. yung akusasyon ng mga netizen kay Oo. Arjo. Dahil Yun dito na, na naman sa may bago na naman, eto na naman, may nakalkal na naman kasi silang video. Video na naman. Doon naman sa Gusto nanonood ko yung sila. mga video ko dati. tago mo na. Sinunod ko na yung mga scandal. Sure ka ba? Hindi, yung nanonood sila ng liga ng PBA. Okay. Parang Kasama July na lang yun, to. ganun pala. Hindi, kaya lang kasama niya doon yung engineer na nadadawit dito sa flood control. Okay. Si Magkatabi sila? Alcantara. Parang nasa isang sila. Isang Baka sa isang Jen, halos baka Jen, Adja, malayo. Wala. hindi. Sa Courtside? Courtside. Talaga? Oo. Doon sila. Yung isang linyang ganyan. Hindi yung nasa likod or harap at as in Courtside talaga, sila. Dalawa lang sila? Hindi. I think Sanjo Marudo nandun. And Daniel Padilla ba? Parang may mga kasama silang mga iba pang Baka kaibigan. mga basketball fans lang naman siguro. Gusto yun. lang nilang manood. Yun. Kaya lang, yun nga, since ito dawit sa DPWH issues ngayon, alam mo na yun. Ano ba yung sinasabi nila kapag birds of the same feather flock, ayun, parang may ganong factor. Flood together. So yun na nga, Grabe. magkakaroon ng investigation. Sabi ko palagi, hindi tayo sure sa mga nangyayari sa kanila, kung dawit pa talaga o hindi. Kailangan walang secret ka o lahat imbestigahan. Kahit celebrity ka pa o celebrity asawa mo, di ba? So, yun pero pakanta na lang talaga tayo ng Blood gave me you. Ay, yun naman bagong team song. May bago ng team song. Sa fourth topic natin ngayon. Wala na tayo sa yan, ito ay. Tapos din. Ito naman, masaya naman to. Oo. Regarding naman sa music, concert. Concert. Ayan. Gusto natin yan, mga concert. Yes, Sim. So ito na nga, naganap. Natapos na yung concert. First major concert ni... Solo concert ni Janine Tenyoso. Yan. Tapos ang daming guest, Ang oras. Ay, di na muli. Diba? Oo, tama. Oo, yung kanta niya, di na muli. So, yun nga. Star-studded, di ba? Star-studded, Ang daming mga guests, mga Gen Z. Gen Z ba yung mga musicians na yun? Musician yan. Oo. Unang-una, syempre, ang pinakasikat na banda ngayon, syempre, Yung Cup of Joe. Sobrang sikat na rin. Joe Was, pangalan ng nila mga fans nila. Joe Was? J-O-E Was, parang yun. Joe Was. Nice So yun, nag-duets. Actually, hindi, yung vocalist lang yata yung doon. Hindi buong banda ng Cup of Joe. Parang dalawa yata. Parang ganun, yung kasama doon. Hindi rin ako familiar doon. Favorite ko ang Cup of Joe pero hindi ko kilala individually. Individually. Oo. Parang ganun. Sa alam ko si Joe, sino ba Joe doon? Hindi ko alam kung saan nagmula yung Cup of Joe. Diba? Parang ka ni Edgar, so walang Edgar. Parang Michael Armstrong, so wala namang Michael. Walang Mike. Ganun. So, ayun, hindi lang Cup of Joe, nandun din si Arthur Neri. Yes, at saka, sino pa ba? Nandun din ang, Once. The Juans.
I think vocalista naman ng The Juans. Magagaling din to, The Juans. Actually, pinanood ko sila noon dyan sa South Mall. South Mall. Oo, Okay. parang may medyo intimate na na concert, small concert lang pero galing, magagaling din tong Oo, The Juans. nag-perform din sila kasi yung nagkaroon kami ng parang concert sa company namin. Mm. Kasi hindi ko pala sabihin yung pangalan. Oo. Andun yung Juans, tsaka andun si Arthur Neri din. Oo, nag-concert. Arthur Neri, talagang sikat na sikat din niya yun, di ba? Oo, yun. Kano ni Victor? Kapilido. Okay. Kapilido. O, isa pa si Rob Daniel. Rob Daniel, yan. Isa sa mga heartthrob ng ng OPM, yan. Si Rob Daniel. Ang dami. So speaking of concert nga pala, masaya lang ako kasi nung last 2 weeks ago, naglabas na ng ticket. Siyempre, excited ako sa Tito Imo eh. Ikaw Yan, na. diba? Naglabas Tito ng ticket Imo. ang My Chemical Romance. Yan, guys, kita-kita tayo sa April, Abangan nyo na siya. Next Pa-picture na kayo sa Oo. kanya. Nahirapan ako. Ang hirap makapasok. Hindi ako sa pre-sale. Hindi ako Grabe, no? So, nung second day ng bilihan sa general public na ibebenta, Mm, pumunta ako mismo sa ticket booth tsaka Okay. online din ako. grabe yung sakripisyo mo yun. Oo. Malilate na ako sa trabaho ron. Pero priorities, di ba? Sold out. Na parang yung twice, nag-sold out din yata. Anyway, yun na nga. At tapusin na natin to sa atin in a good note. Kasi nga, di ba, puro flood control issue, ganyan. So, masaya kami guys. At nandiyan pa rin kayo, tumatangkilik sa aming mumunting programa. Yes, patuloy po kayong manood, makinig, makipagtalakayan sa Oo. mag-comment. Mag-comment kayo sa kung sino gusto niyo i-feature namin dito na mga mga favorite niyo artista or mga topics na gusto niyo under the sun, pwede natin pag-usapan lahat 'yan. Syempre, bago tayo matapos, ako nga pala guys, ang inyong Tito Ace. Syempre, ang inyong pinaka-pogi at pinaka-machong chismoso. And ako naman po si Claire Santiago, ang naging isang mamarites ng Pilipinas. At syempre guys, ito ang Marites on Air! Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng camera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis.